matatapos natin ang ilang mga talata. Definitely hindi natin matatapos lahat. And we will start with verse 14. Pero bago po yan, samahan niyo muna akong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sama-sama po kami na magkakapatid na sa mga oras na ito lumalapit sa iyo at buong pagpapakumbaba na humihingi po ng iyong gabay at kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami na maintindihan namin ang pag-aaralan namin sa gabing ito. Hindi lang namin maintindihan ito, kundi mailapat din namin ito sa aming mga buhay. Marami pong salamat o Diyos na napakatiyaga mo sa amin. At sa gabing ito, hinihiling po namin na mula po sa akin na tagapaghatid, tagapagpaliwanag hanggang sa mga kapatiran ko na nakikinig sa mga oras na ito, ay bigyan mo po kami ng kaliwanagan at karunungan. Tulungan mo po kaming lahat, aming Ama. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. So, verse 14, ang sabi po, "For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them." So, ito pong verse 14 na ito ay kumbaga nag-set ng panibagong stage ng parable. Alalahanin nun natin na ito ay karugtong pa rin nung Matthew 24, Matthew 25 verses 1 to 13, at ang tinatalakay ho dito ay ang muling pagbabalik ng Panginoon at ang rapture. At hindi po alam kung kailan mangyayari yon, pero siguradong mangyayari yung pong rapture at yung second coming. Maliwanag na po sa ating lahat na para sa ating mga believers, ang ating iniintay ang rapture. Ang second coming ay para sa mga Hudyo, ang muling pagbabalik ng Panginoon. So ang sabi po rito, "For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. And to the one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to teach to each according to his own ability, and immediately he went on a journey." By the way, bago po ako magpatuloy, ito po ay merong kaparehas, no? Similar, hindi po the same, kundi similar na parable po sa makikita ho natin yan sa Luke chapter 13, Luke chapter 19. Kung gusto niyo pong basahin yun, no? Ito po ay similar but not exactly the same. Mula verses 11 to 28 ang kaparehaso nito. So basahin nyo na lang po yon, yung Luke chapter 19 verses 11 to 28, at ito po ay parehas lang yung principle dito. It's about stewardship, no? At ito po yung ating tinatalakay din natin. So tuloy natin yung Matthew 25 verse 15. "And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability, and immediately he went on a journey." Na bago po tayo patuloy, liwanagin muna natin kung ano ba ibig sabihin ng talents. Ito pong talents ay unit of weight. Kumbaga parang kilo, no? Yun po, 1 kilo, 2 kilo. Ito po ay 5 talents, 2 talents. So, ang talents po nung time nila ay unit ng timbang. Ano ba equivalent nito para magkaroon lang ho tayo ng idea kung gaano kalaki itong pinag-uusapan natin dito?
Nung panahon po ng Panginoong Jesucristo, ang isang araw na sweldo ng isang taong nagtrabaho ay 1 denary. Okay? Isang araw na sweldo po 'yon. Yun ang kumbaga yun ang minimum wage. 1 denary isang araw. Ang katumbas po ng isang talent, no? Ang katumbas ng isang talent ay 6,000 denary. So kaya kung ito po ay 5 talents times mo sa 6, yan po ay 30,000 na denary. Ang sweldo noon sa isang araw na pagtatrabaho, kumbaga 8 hours na pagtatrabaho ay 1 denary. So napakalaking halaga po nito. Itong ipinagkatiwala noong nung master doon sa kanyang servants. So doon sa isa binigyan niya ng 5 talents. So tandaan niyo po, hindi yung talents dito ay unit of weight, no? At ang pinag-uusapan po dito ay pera ito, kumbaga sa panahon natin ngayon, pera. Dali lang. Ayan. And then to another 2 and to another 1. So meron tatlong servants. Yung isang servant, sandali lamang po at may Hindi tumatawag. nag-move yung ano ni Pastor, PowerPoint. Okay. Thank you. Bye-bye. Ha? Nag-move sa akin eh. Nasa verse 15 pa lang po tayo. Wala po, Pastor. Nasa ano pa rin po? Yung title niya, Gospel according to Matthew. Anong nangyari? Nag-move yung sa PowerPoint mo sa Zoom. Yes po. Dali lamang po. Iba po kasi gamit kong ano ngayon eh. Wala pa rin? Matthew 25:17. Ayan, nag-move na. Yan. Yeah, pero ano po, hindi yung buong screen. Okay. So, ganito na lang, tricks? Okay na to? Sige, okay. Ano Ayan po, po, Pastor. okay na? Nasa 15 na po. Okay po. Okay, so tuloy na tayo. Okay po. Okay, Matthew 25 verse 15, sabi diyan, and to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. At yung pagkakaloob sa kanila nito, sabi diyan, to each according to his own ability. So, yung pinagbigyan ng 5 talents ay base yun sa kanyang abilidad kung paano niya hahandlean yung 5 talents. No? So, I hope na-imagine nyo na kung gaano kalaki itong ipinagkatiwala na ito sa kanya. And then doon sa isa ay 2 talents. Doon sa isa ay 1 talent. No? Sang-ayon ito sa kanilang abilidad kung paano nila i-handle yung mga talents na yon. So, ang pinag-uusapan ho natin dito ay pera. No? Pinagkatiwalaan ng pera sila, yung tatlo na yon. And then tapos umalis yung master. He went on a journey. Verse 16, then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. So, madaling salita, yung pinagkalooban ng 5 talents, nag-invest siya. Nagtrabaho siya at kumita ulit ng panibagong ng 5 talents. So, napakalaki nito, no? Na doble yung pong ipinagkatiwala sa kanya. Verse 17. And likewise, he who had received 2 gained 2 more also.
Yung verse 18, but he who had received one went and dug in the ground and hid his Lord's money. So kaya ang pinag-uusapan ho dito, pera no? Pinag-uusapan dito, pera. Binigyan sila ng pera at pinaubaya sa kanila kung ano ang gagawin nila. Doon po sa doon po sa Luke chapter 19 verses 11 to 28, yun po ay merong specific na instruction kung ano ang gagawin. Dito, pinagkatiwala yung talents, bahala silang tatlo kung ano ang gagawin nila doon. So yung isa, yung binigyan ng 5 talents, ininvest niya, nag-trade din siya, at kumita ito na doble. Yung kung binigyan ng 2, ay ganun din ang ginawa. Nag-invest din siya, tapos ito ay tumubo at nadoble rin. Pero yung isa po na binigyan ng 1 talent, ang ginawa dito, ang sabi po sa parable, ay naghukay siya at ibinahon niya. Ibinaon niya yung pera. Now, ang question ay may mali ba doon sa kanilang ginawa? May masama ba doon sa ginawa nila? Now, dahil alam na natin yung kwento, ang iisipin kagad natin, mali yung ginawa ng pangatlo. Pero kung tutuusin, wala silang masamang intensyon. No? Lahat sila ay magandang intensyon, yung 3. Kahit na yung isa lang ang ibinigay sa kanyang talent, malinis ang intensyon niya. So, pagdating sa verse 19, sabi, after a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. By the way, ang premise din ho dito, hindi nila alam kung kailan babalik yung kanilang master. Basta pinagkatiwalaan sila ng malaking halaga at ipinaubaya sa kanila ang pamamahala nun. So, at silang 3 po ay ginawa yung inaakala nilang tamang gawin. So bumalik na yung master at kailangan mag-report na yung 3 kung ano yung ginawa nila. In verse 20 it says, so he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents besides them. Verse 21, his Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. So yung pinagkatiwalaan ng 5 talents, nag-invest siya, dinoble niya yon, at siya ay ni-rewardan nung kanyang master. At siya ay pinagkatiwalaan pa sa iba pang mga ari-arian nung kanyang master. Verse 22, he also who had received 2 talents came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents besides them. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. So, yung pangalawa po, na mayroong 2 talents na ipinagkatiwala sa kanya, na doble niya ito, at ni-rewardan din siya. At ang reward na ibinigay sa kanya, ay pinamahala siya sa iba pang mga ari-arian noong kanilang master. Verse 24, then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Now, yung pong comment na yon, yung statement na yon nung pangatlo na binigyan ng 1 talent, hindi po ito pang-insulto doon sa kanyang master. Hindi po insulto yan. No? Ito ay nagsasaad lang kung ano ang pagkakilala niya doon sa kanyang master.
Okay? Ulitin ko po. Kanina, yung binanggit ko, silang tatlo ay walang masamang intensyon doon sa kanilang ginawa. Yung kanilang ginawa sa ipinagkatiwalang malaking halaga sa kanila nung kanilang master ay nagpapakita lamang kung ano ang pagkakilala nila sa kanilang master. Okay? Kaya yung statement po nung pangatlo ay statement na kung ano ang pagkakilala niya sa kanyang master. At ang pagkakilala niya, ang sabi niya, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Verse 25, and I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. Kumbaga, pag tinignan ho natin, hindi naman nalugi. Kasi hindi nawala yung pera. Nandun pa rin. Kung ano yung ibinigay sa kanya, yung pa rin ang naisole. Kung titingnan natin sa modern na lingwahe natin, break even. Hindi nalugi kasi nandun pa rin yung pera na ibalik dun sa amo niya. No? Pero ano ho ang naging tugon ng kanilang master? Kanina, ang naging tugon dun sa dalawa, sila ay pinuri at sila ay binigyan ng pabuya at pinagkatiwalaan pa sila sa iba pang ari-arian niya doon sa dalawa. Pero dito po sa pangatlo, ang naging tugon niya, sabi niya, but his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. Sa madalit salita, ang gusto nung amo, kumita yung pera niya. Sa madalit salita po, bakit ganito ang naging behavior nung pangatlo kumpara doon sa dalawang nauna? Yung dalawang nauna, nag-invest, kumita yung pera. Yung pangatlo po, ibinaon sa lupa, itinago, hindi nagka-interest. So, kaya po makikita natin ang dahilan, no? Kung bakit niya ginawa yon nung pangatlo. Balik ko tayo doon sa verse 25. Bakit niya ginawa yon? Bakit hindi siya nag-invest katulad nung dalawa? Ba't hindi niya pinalago katulad nung dalawa? Ang sagot po dito, siya ay natakot. Sabi niya, and I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. So lumalabas po dito, sa kanilang tatlo, yung dalawang nauna, yung isa na binigyan ng 5 talents at yung isa na binigyan ng 2 talents, kilala nila ang master nila. Ito pong pangatlo, hindi niya kilala ang master niya. Dahil ang gusto ng master niya, yung ipinagkatiwalang pera sa kanila ay kumita, lumago, tumubo ito, at hindi itago. So, ang naging difference po, mga kapatid, sa kanilang tatlo, yung dalawa kilala nila ang master nila. Yung isa po, hindi niya kilala ang master niya. Kaya hindi niya alam kung anong gagawin. Kaya siya ay binalot ng takot. Kaya imbis na mag-take siya ng risk para i-invest yung pera, hindi niya ginawa. At ang nagtulak sa kanya para gawin yon dahil hindi niya dahil siya ay natakot. Bakit? Bakit siya natakot? Kasi hindi niya kilala yung kanyang master. Yun po yung key dito.
hindi niya kilala yung kanyang master. So para masunod mo ang master mo at gamitin mo ng tama ang ipinagtatiwala sa iyo, kailangan kilala mo yung master mo. Kaya kung hindi mo siya kilala, hindi mo alam kung paano siya susundin. Hindi mo alam kung ano ang gagawin sa ipinagkatiwala sa iyo. So tingnan nun natin ito. Kung natatandaan niyo po, ako ay nagturo sa inyo ng nung iba't ibang pamamaraan ng mga Hudyo kung paano po sila mag-interpret ng scripture, no? Meron po tayong meron silang 4 na pamamaraan no, kung paano nila ini-interpret ang scripture. At ang isa po doon ay yung pisya, kung natatandaan nyo, at saka yung remes, di ba? Yung isa po ay pisya, yung isa ay remes, yung isa ay drash, at yung isa ay sod. Now, pag-uusapan lang ho natin dito ay yung pisyat, which is the practical, no? The literal meaning nung scriptures, at yung pong remes. Yung remes is the spiritual meaning ng scriptures. So puntahan po muna natin yung pisyat meaning ng scripture. Ano ba ang pisyat meaning ng scripture? Ibig sabihin po, ito yung literal, at tingnan natin kung paano natin i-apply ito sa atin. Ang bawat isa po sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng kakayahang kumita. At siguro po marami sa atin, kundi man po lahat, ay in one way or the other ay may dumating sa ating malaking halaga. Nabigyan tayo ng pera, nagkaroon tayo ng opportunity kumita ng malaki. Ang question po ay, saan natin ginamit ito? Now, ang pagkakaloob ng Diyos ay base sa ating mga kakayahan. Kaya kung hindi ho natin kayang mag-handle ng milyon-milyon at bilyon-bilyon, hindi ho tayo pagkakalooban ng Diyos ng ganon. Kasi hindi natin alam kung paano i-handle yon, kung paano i-manage yon. Kaya, kumbaga po yung binigyan ng 5 talents, alam niya yung abilidad nun na kaya niyang i-handle yung 5 talents. Yung binigyan ng 2, bakit hindi 5 binigay sa kanya? Kasi ayon sa abilidad niya, yun lang ang kaya niyang i-handle. Yung isa po ay isa lang kasi yun lang ang kanyang kayang i-handle. Hindi pa na-handle ng tama. So tayo po ay binibiyayaan ng Diyos, bine-bless tayo materially, financially, sabihin natin financially. At umaasa ang Diyos na yung pong pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay gagamitin natin para ito'y lumago. Maliit man yan o malaki, katulad doon ng nabasa natin, 5 talents, 2 talents, 1 talent, ang gusto ng Diyos lumago yan. Pinag-uusapan natin dito is the practical meaning, no? Palaguin, mag-invest, i-invest natin, at lahat ng investment mayroong risk. Walang investment na walang risk, na zero risk. Wala akong ganun. At alam natin yan, lahat mayroong risk. But we have to take the risk. Of course, nandoon po yung calculated risk, at nandoon yung ating titiwala, paniniwala sa ating Panginoon at paghingi ng karunungan sa Kanya at paggabay sa atin. But in the practical sense of the scriptures, nais po ng Diyos na ang ipinagkaloob sa ating halaga, no? Kasi ang pinag-uusapan po dito ay pera. Ang pinagkaloob na pera sa atin ay palaguin natin. Hindi po ito para sa sarili lang natin, kundi palaguin ito para tayo ay magamit ng Diyos to bless others. Kasi paano ka
makakatulong sa iba in terms of finances kung wala kang finances. Kaya ang inaasahan po ng Diyos sa atin ay anumang halaga ang ipinagkatiwala sa atin, i-handle natin ng tama ito at palaguin natin ito. That's the practical part of the scriptures, no? Gusto ng Diyos lumalago ang pinagkaloob sa atin at tayo po ang gagawa, tayo ang kikilos. Hindi po magmamagic ang Diyos sa atin na paggising natin isang umaga, milyonaryo na tayo. Pagkakalooban niya tayo ng certain amount. Pag nakita ng Diyos na marunong tayong mag-handle nung certain amount na yon, kunyari po 5 talents, at napalago natin ito, ano po ang ginawa ng master? Di ba pinagkatiwalaan pa siya ng mas malaki pa? So kaya tama po yung principle na kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, lalong hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaki. Kaya kung may natanggap tayong biyaya sa Panginoon, may natanggap tayong halaga sa Panginoon, at na handle natin ng tama ito, napalago natin ito at kumita ito at nagamit ito para po sa tulong sa ibang mga tao na nangangailangan para sa kanyang gawain, then pagkakatiwalaan pa tayo ng Diyos ng mas malaki pa. And on and on and on. Pero kung hindi tayo mapagkatiwalaan doon, bulagsak tayo ay hindi marunong mag-handle noon, then paano tayo pagkakatiwalaan ng mas malaki pa? So that's the practical side of it, mga kapatid. Napunta ho tayo doon sa remes. Yung kumbaga the spiritual meaning of it. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng karunungan, ng kakayahan, talento. Sa talento po sa panahon natin, kung ano yung talent. Inaasahan ng Diyos na ang talent na ibinigay niya sa atin, kung ikaw ay marunong magturo, gagamitin mo yung karunungan niya sa pagtuturo para pakinabangan ito ng mga tao. Hindi lang hulang simbahan, kundi magamit ang talentong ibinigay ng Diyos sa iyo para makinabang ang tao. At lagi ko na nga pong sinasabi, ito ay paraan ng paglilingkod sa Diyos. Na ginagamit natin ang talento natin, ang kakayahan natin, na ibinigay din ng Diyos sa atin para ang mga tao ay lumapit sa Diyos, para ang mga tao ay sumamba sa Diyos. Kaya kung tayo po ay napagkatiwalaan ng Diyos ng certain task sa church at pinag-igi natin ito, pinaghusay natin ito, dadating po yung panahon pagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mas malaking responsibilidad. Pero pag hindi po natin ginamit ito at hinayaan lang natin ito at walang nakinabang nito, then ito po ang tawag ng Diyos sa nakita ho natin ngayong gabi ay wicked and lazy. Wicked and lazy. Ang bigat nun, wicked na, lazy pa. Ang sabi po sa Proverbs 18 verse 9, whoever is lazy in doing his work is brother to the destroyer. Sino po ba ang destroyer sa Bible? Walang iba kundi si Satan. Isipin niyo po, pakinggan niyo maigi ang sinasabi ng Proverbs, no? Whoever is lazy in doing his work is brother to the destroyer. So kapag ikaw daw po ay tamad, may talento ka, may kakayahan ka, may lakas ka na ibinigay ang Diyos sa iyo, pero hindi mo ginagamit simply because tamad ka, kapatid mo daw si Satanas. Di ba? Kaya po
Yun ang tingin ng Diyos wicked and lazy. At kapag lazy ka, ang tingin ng Diyos yan, ang kapatid mo si Satanas. Kasi yun ang sabi ng Proverbs po Proverbs 18 verse 9, whoever is lazy in doing his work is brother to the destroyer. Kaya kung meron pong, puntahan po natin the spiritual meaning of this. Kung meron pong ipinagkatiwala sa atin sa church na responsibilidad, gawin ho natin ang best at hindi tayo pwedeng tatamad-tamad. Ganon din naman sa practical na buhay Magugutom ho tayo pagka tayo tatamad-tamad. Ganon din sa simbahan, pagka tayo tatamad-tamad po dyan, ang tawag ng Diyos dyan, wicked and brother to the destroyer. Ang sabi po sa Proverbs chapter 20 verse 4, a lazy person won't plow in winter. So at harvest time, when he looks, there is nothing. So yung daw kung tamad na tao, hindi mag-aarar yan, hindi magbubungkal yan. Kaya pagdating po ng anihan, wala siyang aanihin. Natural, wala kang tinanim hindi ka nagbungkal. Sa church, di ba? Ine-expect ng Diyos na lahat po tayo dyan, meron po tayong kontribusyon dapat sa gawain. Yung talento, yung kakayahan, karunungan, kalakasan na ibinigay ng Diyos sa atin ay dapat gamitin po natin sa paglilingkod sa Kanya. Hindi po pwedeng tatamad-tamad tayo, no? Sabi po sa Proverbs 26 verse 13, the lazy person says, there's a lion in the streets. A lion is roaming loose out there. Tingnan niyo po yung mga tamad, ayaw magtrabaho. Ginagawang dahilan kaya ayaw magtrabaho kasi may leon daw doon sa labas. Ayaw lumabas, ayaw magtrabaho. So, malungkot kung ito ay sa simbahan, ay meron tayong kakayahan, may kalakasan, may talino, may karunungan, pero hindi natin ginagamit para po sa paglilingkod sa Diyos upang ang tao ay mailapit sa Diyos, ang tao ay makasamba sa Diyos. Bakit to? Anong dahilan? Bakit yung pangatlong pinagkatiwalaan ng one talent ay hindi niya ininvest o ginamit yung talent na ibinigay sa kanya? Sabi niya, I was afraid. Pero bago po yun, bago niya sinabi yung I was afraid, dinescribe niya muna kung sino yung kanyang master. Kaya, kung titingnan natin, ang mga tao na ayaw maglingkod sa Diyos, ang mga tao na ayaw gamitin ang kanilang talento sa Diyos, ang mga tao na tatamad-tamad sa simbahan, ang mga tao na ayaw pong mag-contribute para makatulong sa paglago ng gawain ng Diyos, no? Isa lang hong ibig sabihin nun, hindi nila kilala ang master nila. Hindi nila kilala ang master nila. Hindi nila kilala ang Diyos. Kasi kung kilala mo ang Diyos, maglilingkod ka sa Kanya Kung kilala mo ang Diyos, hindi ka matatakot na gamitin yung talentong ibinigay sa iyo ng Diyos at hindi itago, kundi gamitin yung kakayahan na ibinigay ng Diyos sa iyo kung kilala mo siya. Kasi kung kilala mo siya, matapang mong gagawin yon dahil alam mo nandyan siya Alam mong hindi ka niya pababayaan, alam mong sa oras ng pangangailangan ay nandiyan siya. Hindi ka niya tatawagin sa isang gawain at pagkatapos pababayaan ka na lang niya doon. So, kaya po itong pangatlong lalaki na ito ay hindi niya kilala yung master niya at dahil hindi niya kilala, siya ay takot. Kaya wala siyang ginawa. No? Ibinaon niya lang. Ay, ang ine-expect ng master, kikita yan Yun yung master. Yung dalawa po, yung nauna, yung ininvest yung 5 talents niya,
na pinagkatiwala sa kanya, yung isa na ininvest, yung 2 talents ay ininvest niya, alam nila yun ang gusto ng master nila na mangyari. Kumita yung ipinagkatiwala sa kanila. No, gamitin kung ano yung ibinigay ng master nila sa kanila. And so dito po, again, this is a parable ng ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa atin upang turuan tayo ng isang principle. And the moral lesson of the story is to be good stewards of God's, sabihin na natin dito po sa scriptures, God's talent. So in this case, God's money. Alam niyo po sa mga Hudyo, ang unang-unang itinuturo nila sa kanilang mga anak, maliliit pa ito, ang unang-unang itinuturo po nila, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pag-aari ng Diyos, hindi sa kanila. Kaya dahil meron po silang recognition na ang lahat ng meron sila ay galing sa Diyos, kaya sila po ay tinitingnan nila ang sarili nila na hindi sila owner. Sila po ay mga stewards, mga katiwala. And the same principle holds true. Ano bang meron ho tayo? Hindi atin yan. Yung pera mo sa bangko, hindi sa'yo yan. Yung malaki mong bahay, hindi sa'yo yan. Yung maganda mong kotse, hindi sa'yo yan. Yung buhay mo, hindi sa'yo yan. Ang lahat ng meron ho tayo, kung ano man yon, maliit man o malaki, hindi po yun ang pinag-uusapan, maliit o malaki. Ang pinag-uusapan ay yung recognition na ang lahat ng meron ako ay sa Diyos. Siya ang tunay na may-ari ng pera ko sa bangko. Siya yung tunay na may-ari ng aking mga ari-arian. Ako'y katiwala lang. At kailangan paghusayan ko ang pagiging katiwala. Kailangan gawin ko kung ano ang gusto ng master doon sa ipinagkatiwala niya sa aking ari-arian. Or kung yan man ay pera, ay nais ng Diyos na gawin mo kung ano ang nais niya sa perang ipinagkatiwala sa iyo. That's not yours. Sa Diyos yan. Pero hindi po ibig sabihin nawawagdasin natin dahil ang gusto ng Diyos, ito po, maingat, matalinong i-invest at nais ng Diyos na gamitin ito sa tama. So mga kapatid, ito po ang itinuro sa atin, no, sa gabing ito. Balikan ko lang ulit yung pong verse 26, sabi diyan, but his Lord answered and said to him, "You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest." Verse 28, so take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Kanino ho binigay? Kasi hindi naman nawala, ano? Kinuha ulit sa kanya yung 1 talent na yon. At pagkatapos ay ibinigay do sa yung pong meron ng 5 na naging 10 sa kanya ibinigay. Ipinagkatiwala pa sa kanya yun. Meron ng ibang ipinamahala sa kanya, dinagdagan na yung kanyang responsibilidad at ibinigay pa sa kanya yung hindi ginamit noong isa na binigyan ng isang talent. Verse 29, for to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. Isipin mo kung maliit na nga yung sayo, no? Kung tutusin sa kanilang 3, siya yung pinakamaliit. Kinuha pa. At ibinigay pa dun sa isang meron ng malaki. Sa kanya pa ibinigay. Bakit to? Kasi yung isa na binigyan ng 5 talent, naging responsable siya eh.
At ginawa niya kung ano yung ine-expect ng master niya. Kaya dinagdagan na siya pinuri na siya at dinagdagan pa yung kanyang, pinalaki pa yung pamamahalaan niya, at pagkatapos yung isang talent na yon, kinuha dun sa wicked and lazy na yon, ibinigay pa sa kanya. So you will be rewarded pag ikaw ay naging faithful servant ng Diyos. Verse 30, and cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Ano po ibig sabihin nun? Hindi na kumita, hindi na kumita yung ipinagkatiwala do sa binigyan ng isang talent, napagalitan pa. At ang sabi po diyan, there will be weeping and gnashing of teeth. Ibig sabihin, he will suffer. No, he will suffer. So ang isang taong tamad, ang isang taong hindi niya kilala ang kanyang master at hindi siya makakapagdesisyon ng tama at siya ay takot, babawiin kung ano ang meron pa siya at magsasuffer siya. And nakita ho natin yan, mga kapatid, na itong principle na ito ng Diyos ay totoo, no? Nangyayari yan sa kahit mananampalataya o hindi mananampalataya. Pansinin niyo po, ang mga taong masisipag, ang mga taong nagbabanat ng buto, sila po yung maginhawa ang buhay. Sila yung binibiyayaan ng Diyos. Na kung minsan titingnan natin, bakit kaya siya na yung maraming pera, bakit siya pa yung mas maraming binigyan? Di ba? Bakit ako walang kapera-pera, ako ang hindi bigyan? Baka naman ho, parehas tayo nung binigyan ng isang talent tapos ibinaon lang sa lupa at hindi ginamit doon sa gusto ng master niya kung anong dapat gawin doon. So, hanggang dito na lamang po, mga kapatid, at tayo ay magtatapos na sa gabing ito. At nawa po tayo ay natuto sa practical and the spiritual application noong pong ating pinag-aralan sa Matthew chapter 25 verses 14 to 30. Tayo po ay magsasara sa panalangin.